morning mga karag-karag. So nandito na, kinuha na yung cargo ko. Mauna siyang uuwi sa Pilipinas. Sunod si Curagan. So nandito na ang ating mga kababayan na taga-pick up ng cargo ko. Dito talaga ako nagpapadala ng cargo mga karag-karag. Proven and tested. Dumadating talaga na walang bawas, walang kulang sa amin. Ito si Kabayan, ito si Bangladesh. Anong United Express Cargo talaga ako nagpapadala ng mga bagahe ko. Ilang years na ba? 12 years na ako dito sa Qatar. So sa kanila lang talaga ako na gano'n. So kumusta naman kayo, Kabayan? Okay naman ito, kahit may sakit, duty pa rin. Duty pa rin. And you, my friend? Yeah, this company, good. If you are okay. Yeah, I'm okay. But Okay. this company also good service. Yeah. Yes. I- Door to door. Yes. Yeah. So yan ang mga karag-karag. So mauuna na itong mga ko sa vlogging ko. Yung mga paminupusal destruction look ni Curagan ng mga pa-outfit. Andyan na siya. Mauna siya sa akin sa Pilipinas. So susunod ako sa June. So yan na. So, Kabayan, mag-subscribe ka naman sa YouTube ko. Send mo lang yung link sa akin naman. So, say bye. Bye-bye. So yan ang mga karag-karag, lumipad na nga ang mga minupusal pa outfit destruction look ni Curagan. So hintayin na lang nila ako sa June at magkita-kita na naman kami. Pabunggahang mga pag-gownson yung mga pa-outfit ni Curagan sa Pilipinas. Diba? Excited na ako mga karag-karag. At ito na nga ang mga latest na mga excited na mga pasabog na mga revelasyon na pag-uusapan natin ngayon sa social media, na kung saan, pinag-uusapan pala sa social media, na kung saan nagparamdam na ulit si Michelle D dahil nga pinost ng mission updates yung mga wishlist na mga kandidata ng mga first runner-up na kung sasabak ba ulit sa Miss Universe, at kung sakaling sasali man sila, sino kaya ang makipagbardagulan sa corona, di ba? So naka-post yung picture ni Atisa Manalo, ni sino yung isa, nakalimutan ko. Si Michelle D at saka yung first runner-up bitaw ni Kuan, ni Rabia. Si Bila Ismael, dahil mga karag-karagoy na hirap talaga pag tumanda ka na talaga, tapos dagdag mo pa yung epekto ng thyroid ko, ng waiter ko, yung talaga mga karag-karag, ang dali ko makalimot at ang hirap ko nang matandaan yung mga bagay-bagay bitaw. Delikado na Curagan. So eto na nga mga karag-karag, dahil sa latest post ng Miss You Updates, na kung saan napa-comment si Michelle D na pa-hashtag na di pa tapos. So umasa ang mga beauty pageant lovers sa Pilipinas na supporters ni Michelle D na muling sasabak ito sa Miss Universe Philippines 2023 at makipagbardagulan para sa corona, dahil deserve daw talaga ni Michelle D ang i-represent ang Pilipinas ulit sa international stage, dahil full package naman daw talaga si Michelle D mga karag-karag, at para din pang risbak sa pagka-elto ko yun Celeste Cortese. Sabi nga nila, kung si Michelle D lang daw ang kinoronahan ng Miss Universe Philippines 2022 noon, siguro hindi daw tayo malaglag sa placement at magiging El Tocuyo ang Pilipinas, di ba? Dahil nga sa pa-hashtag na yon na comment ni Michelle D mga karag-karag, exciting daw ang magiging laban sa Miss Universe Philippines 2023 kung magre-resign itong si Michelle D bilang first runner-up, di ba? Para makahabol siya sa kanyang edad at makalaban siya sa Miss Universe Philippines 2023. So, excited din ako mga karag-karag na muli siyang magbabalik, at alam naman natin na kayang-kaya niya. Siguro more on energy lang yung kailangan ni Michelle D sa kanyang aura bitaw, para masabi natin ay ito na talaga. Pero naghihintay ako kung sino yung mga magiging kalaban niya kung sakaling lalaban ulit siya at magre-resign bilang first runner-up sa kanyang pa-hashtag na di pa tapos. So, abang-abang tayo, di ba? So, alam naman natin, bit talaga siya ni Mama G noon, di ba? Kaso nga lang naharangan ni paring Chavit. Si Celeste talaga yung kinurunahan. So, at ito pa mga karag-karag, ang mga exciting na revelasyon nako, dahil usap-usapan ngayon ang naging komento ni Wilbert Tolentino sa post ni Celeste Cortese, na kung saan nagdarna bitaw siya, tapos nag-comment si Wilbert doon mga karag-karag ba na apurado kayo siya, kay 3 days na lang daw yung registration sa Binibining Pilipinas. So si Wilbert Tolentino na ay yung bahala. Sa akin naman, wala akong problema pag si Wilbert Tolentino talaga yung hahawak, dahil alam naman natin gagastusan at gagastos talaga yan, di ba? Hindi niya talaga pinapabayaan yung mga alaga niya pagdating sa mga preparation, as in waldas talaga, kung waldas din talaga yang si Wilbert Tolentino sa kanyang mga alaga, di ba? So masasabi natin kung sakaling siya yung hahawak kay Celeste Cortese, nako, kung ilalaban ulit si Celeste Cortese sa mga ibang pageant, ay parang
bubulaga talaga yung pabunggahang mga gown, mga national costume, di ba? Kita naman natin yung paghahanda niya na sana kay Herlin Budol, di ba? Grabe, ilang mga libu-libong pera yung ano talaga niya, ginastos niya para iangat talaga yung kandidata niya, di ba? Yung manok niya. So, para naman sa akin, alam naman siguro ni Maring Wilbert na hindi pa pwede si Celeste sa taon na to, di ba? Wag apura, oy. Apurado kayo siya. Katatapos nga lang ng Miss Universe 2022, gusto na naman pasalihin si Celeste Cortese sa Binibining Pilipinas. Ang pangit naman pakinggan, no? Dahil nailto ko yung si Celeste, o sige, resign ako, tanggal corona, hindi ko na ipapasa yung corona sa Miss Universe Philippines 2023 dahil may isang opportunity naman na bukas. Hindi ganoon. Hintayin na lang siguro ni Wilbert na maka-move on ng bongga si Celeste, tapos matapos yung obligasyon niya sa Miss Universe Philippines Organization. Well, sa next year nako, baka hindi natin alam, di ba? Pwede pa naman talagang ilaban yung edad ni Celeste, at kung sakaling siya ngayong magmamanage ni Celeste dahil sa offer niya to, ay mapaganon talaga tayo, di ba? Pero well, na kay Celeste pa rin yung desisyon kung sasabak ulit siya sa mga ibang pageant, di ba? Kasi kung gaya kay Gasini Ganados at kay Rabia Bateo na tinuldukan na talaga nila yung ibang pintuan sa mga ibang pageant dahil para sa kanila sapat na, dahil ang Miss Universe pageant ang pinakamataas na pageant, di ba? So okay na kay Gasini at kay Rabia yung nila, experience sila yung journey nila sa Miss Universe. Kay Celeste naman, abangan natin. Mas bata pa naman si Celeste, so pwede pa, di ba? So kay Celeste pa rin yung desisyon. Kahit operan pa siguro siya ng milyon-milyon dyan sa kung ayaw niya talaga, wala talagang magagawa, di ba? So yan ang mga karagaraga, mga latest na mga revelasyon, na mga pasabog at exciting. Ano yung masasabi niyo mga karagkarag? May laban kaya si Michelle Day sa taon na to sa Corona sa Miss Universe 2023 kung sakaling lalaban ulit siya at magre-resign bilang first runner-up? At ano yung masasabi niyo sa offer ni Wilbert Tolentino kung kayo kung kayo si Celeste Cortese? Kakagatin ninyo kaya itong offer ni Wilbert para sa inyong future, di ba, sa pageantry? Mag-ingay tayo sa comment section mga karagkarag, at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babayang lagi na karagkarag, and see you in my next vlog. Bye bye!